Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga ka-review natin, VP Sara ginamit lang ni Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Yan mga ka-review natin patungkol po riyan. Ang ating alamin mula po rito sa channel ni Taong Kalye. Yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Taong Kalye. Yan mga ka-review natin, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin, no? At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Na ang tunay na unit team ay si PBBM at saka kaya tanggap nila si Martin na siya yung heir apparent ni Pangulong Marcos na matatag yung unit team. Bakit panay ang bira ng mga tambi vloggers kay Inday Sara? Meron kumakalat na letrato si Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez na magkasama ang dalawa at nagbubulungan. Ayon nga sa mga komento ng iba nating mga kababayan, tila close na close ang magpinsan. Sabi nga sa komento, ang dalawang magpinsan ang totoong uniteam, hindi SI Inday Sara. Dahil kung tutong ka-uniteam nila si Inday Sara, bakit hinahayaan ni Bongbong Marcos na Sir ni House Speaker Martin Romualdez si VP Sara? Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ngayon ko lang napagtagni-tagni. Hindi kaya ganito yung yung pananaw ng mga tinatawag nating tambi vloggers, no? Na ang tunay na unit team ay si PBBM at saka kaya tanggap nila si Martin na siya yung heir apparent, no? Tanggap nila na echapuera si Inday, kaya pala ganun sila. Kasi kung iniisip ko, kung ina-announce ni Pangulong Marcos na matatag yung unit team, bakit panay ang bira ng mga tambi vloggers kay Inday Sara? Tapos eto, nagpahayag tong nagtutweet na to na panay post ng Marcos. Tsaka hindi to simpleng nagtutweet, kasi ang mga usually nagtutweet pa isa-isa o dalawa lang sa maghapon. Eto maghapon mga 40 yata tinitweet nito, talagang. Eto lang mga ka-review natin, no? Kahit naman hindi siguro birahin ng mga ibang vloggers, no? Itong si VP Sara mga ka-review natin, makikita pa rin po natin na talagang, di ba? Parang ganun niya yung lumalabas na si PBBM at si Romualdez ang magka-unit team dito mga ka-review natin. Kasi biruin mo, tingnan nyo mga ka-review natin, palaging kasama po ni PBBM, no? Kung lumalabas man ng bansa, si Romualdez mga ka-review natin. Iwan si VP Sara kasi siya yung namamahala dito, no? Mga ka-review natin. Siyempre pag magkasama kayo, wala nga namang hindi kayo mag-uusap yan, ba? So dyan pa rin po mga ka-review natin, masasabi na natin na maaring nalalaman na, di ba? Maalam na or tinatanong ni PBBM itong si Romualdez patungkol dito sa mga nangyayaring ito, di ba? Hindi lang natin alam kung ano yung di ba, pinag-uusapan nila tuwing sila ay magkasama, mga ka-review natin, di ba? Pero tama po yung sinasabi, hindi naman sinasabing totally tama mga ka-review natin, pero yun po yung nakikita ng taong bayan, di ba, mga ka-review natin, na di ba dati naman na VP Sara at PBBM talaga ang unit team. Pero ngayon mga ka-review natin, kahit kayo mga ka-review natin na nanonood ngayon, di ba, mararamdaman mo talaga na parang medyo may gap na po sa pagitan ni may gap naman talaga kasi vice presidente at saka presidente. Pero yung sinasabi ko, yung relasyon mga ka-review natin, diba? Kung dati napakasulit po, walang gap na sa pagitan ni PBBM at
Vice President Sara Duterte, ngayon po mga karibin natin, parang, 'di ba? Kung sa relasyon pa, matamlay po ang kanilang relasyon, no? Ha? Sa palagay nyo, mga karibin natin, Romualdez ba at Marcos ang tunay na unity team at hindi Marcos Duterte? Nako. Talaga mukhang trabaho niya yung mag-tweet. Okay. Batman and Robin. Hindi po si Inday Sara at saka si BBM ang magka-unit team. They're working so hard for the good of the Filipinos, notwithstanding the slight problem being brought by some people who are desperate for power. The real unit team. Ito raw po, sila daw po. Si PBBM daw po at si Martin ang real unit team. Alam nyo, bigla ko na-realize yung sinabi ni kamakailan lang, sinabi ni Pangulong Marcos kung kumusta naman ng samahan nila ni BP Sara. Wala naman siyang problema. Tapos, yung unit team naman lumalakas kasi ang daming lumilipat sa kanila eh. Hindi ba? Ang dami raw lumilipat sa unit team. Di ba yung unit team na lilipatan mula nga sa mga Duterte papunta kay Martin, papunta sa organisasyon niya? Medyo mukhang kasama to dun sa So meaning mga karibin natin, yung unity team na po, parang dito na kay Romualdez, mga karibin natin, kasi di ba? Lumalakas na daw ang unity team. Oh. Halos lahat ng congressman sa PDP, lumipat na. Di ba? Kay Martin, mga karibin natin. So meaning talagang, di ba? Unity team po ang lumakas, mga karibin natin, Oh. sa sa naiitsurahan na yung unity hindi na si Sara Duterte. Kami naman po yung nagsimula tong pagbanat nila sa confidential fund. Siyempre nakakasakit, no? Pero pag naglantara na ng tunay na kulay, mas maganda nga eh. 'Di ba? Kasi hindi kita mo ang reaction ni BP Sara kay Tambi. Hindi na siya nakikipag-utuan. Oh, ang pick up ng media nga inisnab eh, 'di ba? At least siya yung nang isnab, hindi si Martin. Ang point ko lang, mas maganda nga 'to eh. Ako real talk wala nang pretension. Hindi kami nagpe-pretend kasi siyempre laging sa bola yan ng ng pangulo eh, 'di ba? Sabi nga natin, wala namang ikikilos yung House of Representative nang walang basbas ng speaker. Pero naniniwala rin tayo na bibihira. Wala pa akong nabalitaan na Speaker of the House na nagsarili, no? Na walang basbas naman ng Pangulo ng Pilipinas. Kaya bahala na kayo magsama. Kami, ako, particular, wala akong problema eh. Kasi ang mga Duterte supporter ngayon nakikita ko karamihan ng Duterte supporter, hindi naman nakaasa yung 2028 na pagtakbo ni BP Sara kay PBBM. Hindi po yan Hindi po kami naniniwala na yan yung magmamatter, di ba? Ang magmamatter po yung kagustuhan ng mga Duterte na tumakbo at maglingkod pa. Kasi ang nakakatakot baka madala sila na matapos maglingkod ng 6 na taon na walang pagnanakaw na ginawa, na panay sakripisyo ang ginawa, ang igaganti itong katakot-takot na kaso. Real talk po, no? Na pagtagni-tagni din natin yung paglabas ni Dilima. Tapos paglabas, nagpahinga lang actually hindi nagpahinga eh. Unang araw pa lang sa labas, bumanat na kagad eh. Yung hindi kayang gampanan ng mga leader ng Dilawan na kakayahan ni Laila de Lima.
So yun nga po mga karibin natin sinasabi ko no, nung last vlog mga karibin natin na coincidence lang po ba na nagsisisulputan itong mga dilawan no mga karibin natin tulad po ni Trillanes, di ba? Inakusahan si dating Pangulong Duterte na siya yung pasimuno ng pagpaplano ng kudita mga karibin natin, no? Yung di ba? Nabalitaan po natin 'yan. At sumunod po itong paglaya ni Dilima na agad-agad naman pong hihingi raw ng makikipagtulungan daw sa ICC agad-agad, no? Paglaya pa lang, yun agad yung inaasikaso niya, mga karibin natin, ha? Instead na, sabi nga ng iba, instead na magpahinga muna, talagang walang gap, mga karibin natin, talagang agad-agad. Sinabi niyang, di ba? Makikipagtulungan sa ICC. Tapos niyan mga karibin natin, no? Ito na agad, mga congressman naman. Nag-file ng resolution na papasukin ng ICC, no? Tatlo pong resolution mga ka-review. Kaya Abante, Makabayan Black at saka kay Gutierrez mga ka-review, no? Parang si Lagman meron din mga ka-review natin eh, di ba? So yan mga ka-review, yan po agad yung mga lumalabas, no? Na parang may isip mo rin na hindi yata ito coincidence mga ka-review natin, talagang parang planado ito. Kasi parang consistent naman sila, 'di ba? Tapos yun nga, before pa pumutok itong ICC mga ka-review natin, doon muna sila nag-focus sa doon sa sinabi ni Castro na impeachment plan. Hindi kinagat ng mga tao, kaya eto agad ng mga ka-review natin. Mayroon agad silang pang plan B, di ba? Iyon na nga po yung mga resolution na para papasukin ang ICC dito sa ating bansa. Well, anyway, talagang handang-handa sila mga ka-review, no? Yung lakas ng apog, wala sila nun. Tsaka yung talinon dilema. Kung ikukumpara lang sa dalawa, kay Lenny tsaka kay... bakit yung iba hindi? Alam ni Duterte, karakas nila lahat eh. Di ba? Alam ni Duterte yung karakas ng mga matatagal ng politiko. Ang nakita nila, kaya tahimik yung iba, di ba? Nasa na ngayon si Gordon, nananahimik na si Gordon. Di ba, binanata ni Duterte yan, may hinahanap si Duterte na ilang milyon. Hindi naman tatahimik yan ng hindi binoljak ni Duterte. Si Trillanes naman, walang talab. Wala nang, kahit na ano sabihin ni Trillanes, no? Walang epekto, hindi po kinukuha ng media, no? Wala na siyang Tapos eto, si Lenny, nasiyahan na sa paglalak. Hindi, mga ka-review natin, sa Trillanes, pinipick up pa rin ng media mga ka-review natin. Pero hindi pinipick up yung mga sinasabi niya ng taong bayan, no? Ito lang mga media ang talagang, di ba? Gustong-gusto nilang pag-usapan talaga itong si Trillanes, no? Pero kayo mga ka-review natin, no? Kayo po na nanonood ngayon, yung mga sasabihin ba ni Trillanes, mga kapanipaniwala pa, no? Sa kabila ng kanilang mga ginawa, di ba? Naalala po natin yung Bikoy, mga ka-review natin. Si Trillanes po yung may nun eh, di ba? Talaga naman. Lakbay-lakbay. Bakit siya kinukuhang mga speaker sa Harvard? Buhain yun, nakala niya yung for self lang eh. Kaya hindi rin nagamit. Yung gastos nila kay Lenny, kung saan man ang para i-project, wala sila nahita. So eto po si Senator De Lima, baka may pag-asa sila na maging mahusay-husay na attack dog. At ngayon nga po siya, panay De Lima na, no? Siya yung ang dami niyang sinasabi ngayon na hindi kayang isipin nila Lenny tsaka ni Risa Hontiveros. Kaya Ito nga lang mga ka-review natin eh. Ito hindi ko po tinitira yung mga katulad nating content creators, mga ka-review natin. Pero meron talagang iba, di ba?
tayo matagal rin naman tayong dito sa YouTube mga karibin natin na vlog mga karibin natin at nakikita po natin at sumusubayba din po tayo sa iba't ibang channel, no? At mga idolo pa po natin itong aking sinasabi mga karibin natin na dati po, no, nung kapanahunan ni dating Pangulong Duterte, suportado nila si Pangulong Duterte, no? Puring-puri mga karibin natin eh. Ngayon naman mga karibin natin, pagdating naman ng ngayong administrasyong ito, parang di ko ba alam mga karibin natin bakit hindi nila panindigan yung 'di ba? Yung mga sinasabi nila noon kay dating Pangulong Duterte. Iba na po ngayon yung sinasabi nila, no? Parang dito nga sa Paglaya na Dilima, parang kampi na rin sila. Kaya Dilima, mga karibin natin. Ibig sabihin mga karibin natin, wala itong ibang hindi naman natin sa nilalahat mga karibin natin, itong ibang vloggers mga karibin natin, no? Itong iba mga journalist pa ito mga ka-review, no, na walang mga prinsipyo, ko ba? Kasi nung kapanahunan, talagang pinanunood ko sila mga ka-review, nagsusubscribe hanggang ngayon nakakasubscribe pa rin ako sa kanila. Kasi ganun ko sila ka sinusuportahan, di ba? Mga ka-review natin. Kasi nga sinusuportahan nila noon si dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, okay lang naman maglabas tayo ng mga opinion mga ka-review natin. Pero wag naman ganun mga ka-review natin na parang, di ba? Halos hubaran muna yung tao para siraan lang. Ayan mga ka-review natin Pwedeng ganun. Pwedeng ganun ng etong si Dilima. Okay, balik po tayo rito. Naalala ko lang, no? Baka ito yung nila baka ito yung pinanghahawakan ng mga Tambi vloggers kaya ang atake nila kay Sara Duterte kasi buo naman yung unit team. Pero ang ka-unit team pala ni PBBM actually no, hindi na tayo nasasaktan, no. Ako dapat So tama po si Sir Badong dito mga ka-review natin, no. Kahit pa ba mag-unit team silang lahat dyan, no? Iwan nila si VP Sara, parang hindi na tayo masasaktan mga ka-review natin. Kasi from day one mga ka-review natin, parang sanay na po tayo na tinitira nila si VP Sara. At parang sanay na po tayo na palaging si VP Sara lang, no? Yung nagtatanggol sa kanyang sarili. Wala nang iba, no? So yan mga ka-review natin, kahit pa, sabi nga ni dating Pangulong Duterte, kahit pa ako na lang mag-isa dito sa PDP, no? Tatayo pa rin, maninindigan pa rin siya mga ka-review natin. Ganon din siguro si VP Sara mga ka-review natin, no? Kasi nag-uusap naman siguro itong mag-amang ito, di ba? O kahit siguro si VP Sara lang ang maiwan dyan mga ka-review natin, lahat, no? Sige, makipag-unit team na kayo kay Romualdez. Di ba? Well, no effect naman yan kasi sanay ng tao Sanay na po ang tao na talagang dinudurog at sinisiraan nila ang mga Duterte. So what? Di ba? Ang importante, yung taong bayan mga ka-review natin. Di ba? Kung ano po ang kanilang paniniwala, kung sino po talaga ang kanilang sinusuportahan. O yan mga ka-review. Sino po ba talaga ang kanilang ipaglalaban pagdating ng araw na yan, di ba? Well, anyway mga ka-review natin, napapahaba na po tayo. Yan po, no? Eto. So, parang ginagamit lang nila si VP Sara, no? Mga ka-review natin. Pero okay lang po yan, As long as nasa likod po ng taong bayan, as long as nasa likod po ni VP Sara ang taong bayan, okay lang po yan, no? Yan mga ka-review natin, ano man po ang reaksyon, comment lang po sa baba para at lang po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po dito sa balitang ito, right? Right mga ka-review natin, kung bago pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para update ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review, at huwag din po natin kalimutang mag-subscribe kay Taong Kalye. Alright, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Taong Kalye, maraming salamat po.